Si Kwon Do-hoon ay isang cold-blooded at magaling na top-secret agent. Gamit lamang ang isang counter-sniper rifle, kaya niyang patayin ang isang target mula sa malayong distansya. Ngunit kapag napauwi na siya, nagiging isang inaapi at hikain bilang asawa. Para lang mapasaya ang kanyang asawa, tumatakbo siyang walang suot na damit sa apartment complex. Ang kanyang kaakit-akit na anyo ay nagpakilig kahit sa mga tiyahin sa kapitbahayan. Nang dumarami ang mga taong nagkukumpulan, agad siyang nagpakita ng isang mabilis na martial arts technique. Pagkatapos nito, binati niya ang kanyang magandang asawa sa itaas, tinitiyak sa lahat na ang isang natatanging lalaki ay may asawa na. Sa loob ng 10 taon nilang pagsasama, tuwing may mahalagang okasyon sa pamilya, palaging misteryosong nawawala si Do-hoon. Maging sa unang kaarawan ng kanilang anak na si Min-so ay nakaligtaan niya rin. Lumipas ang ilang taon, inatasan siya ng organisasyon na arestuhin ang ilang mga drug dealer. Walang kahirap-hirap niyang tinalo ang mga kriminal. Ngunit nang dumating ang kanyang mga kasamahan para maglinis, bigla niyang naalala na ngayon ang ika-10 anibersaryo ng kanilang kasal ni Yura. Dali-dali niyang tinawagan ang kanyang anak at nalaman na ang kanyang asawa ay nagsolo na naglakbay sa Thailand. Ngayon ay nagpapanik siya. Ang tanging masasabi lang sa kanya ng mga kasamahan niya ay harapin niya ito ng mag-isa. Para mapabawi, maagang pumunta si Do-hoon sa paliparan para sunduin ito. Ngunit hindi siya pinapansin ni Yura. Pagkatapos ay hiniling ni Yura na makipagkita sa boss ni Do-hoon. Ngunit lagi na lang sinasabi ni Do-hoon na wala si Director Oh dahil ito ay nasa isang business trip. Sa galit, pinalabas siya ng asawa mula sa kotse. Bumili si Do-hoon ng pritong manok para papalmahin ang kanyang asawa ngunit hindi siya pinansin ni Yura. Kinabukasan, nanatiling walang kibo ang mag-asawa. Hanggang sa hindi na makayanan ng kanilang anak ang tensyon at nagpumilit na pumasok sa paaralan. Sa sandaling iyon, ang bawat isa ay napatanggap ng isang notification mula sa kanilang telepono na nagsasabing nasa ovulation period na si Yura. Agad na naging awkward ang dalawa. Gayunpaman, nakita ito ni Do-hoon bilang isang pagkakataon upang ayusin ang kanilang relasyon at sinabihan ang kanyang asawa na basahin ang mensahe. Noong unang panahon, gumawa sila ng kasunduan. Tuwing araw ng ovulation, pinag-uusapan nila ang pinagmulan ng buhay ng tao, pagkatapos ay nagdiriwang habang umiinom ng red wine pagkatapos nila. Napakagat sa lobby si Yura dahil sa kaisipang iyon. Ngunit nang makita ang mapang-akit ng ngiti ng kanyang asawa ay agad na nagpairita sa kanya. Buong araw, binomba siya ni Do-hoon ng mga mensahe. Nang makita ni Yura ang paunawa ng kanyang yumaongginan na parang hinihimok siyang patawarin ito, saka lamang siya lumambot at tinawagan ito pabalik. Sinabi niya rito na ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina at hiniling na umuwi ng maaga sa gabi at bumili ng isang bote ng red wine sa daan. Agad na naunawaan ni Do-hoon na pinatawad na siya ng kanyang asawa. Masayang-masaya niyang ipinangako na kahit mamatay siya, uuwi siya ngayong gabi. Ngunit sa sumunod na segundo, sumakay siya sa isang high-speed na tren at muling nag-transform bilang isang walang-awang secret agent at patungo sa isang amusement park. Nang matuklasan niyang ang target ay may kasamang isang batang anak na babae, kinanselan niya ang misyon ng walang pahintulot mula sa kanyang napatataas at umalis na lang kanyang armas. Nang gabing iyon, inihanda na ng pamilya ang lahat para sa memorial service at naghihintay lamang sa pagdating ni Do-hoon. Sabik na tinawagan siya ni Yura ngunit walang sumasagot. Ipinapalagay ng pamilya na pinapunta siya ni Director Oh sa isa na namang business trip. Samantala, si Do-hoon ay nasa isang bar. Ang marka ng lipstick sa isang baso sa tabi niya ay nagpapahiwatig na may kasama siyang babae. Nang malapit nang makatulog ang lahat, sa wakas ay nagmadaling umuwi si Do-hoon. Nagmadali siyang nagpalit ng damit at nagreklamo na walang konsiderasyon si Director Oh. Pinapunta siya sa isang business trip sa isang napakahalagang araw. Sapat na ang mga dahilan na narinig ni Yura. Ngunit di nagtagal ay tumunog muli ang telepono ni Do-hoon. Kinuha ito ni Yura at nakita niyang si Director Oh pala ang tumatawag. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, kinansela ni Yura ang tawag at agad na nag-text kay Director Oh na pumunta rito. Nagsimula na ang memorial service. Sinimulan ng buong pamilya ang kanilang taunang ritual ng pag-iyak, mas malapas ang bawat isa kaysa sa huling. Kaya nagunuhan ang hipag ni Do-hoon na bagong kasal kung dapat din ba siyang umiyak.
Biglang tumunog ang doorbell at sinabi ni Yura na nag-order siya ng paa ng baboy. Nagmadali ang nakababatang kapatid ni Do-hoon na si Ji-hoon para buksan ang pinto at nakita ang isang napapagandang babae na napatayo sa labas. Siya pala ang boss ni Do-hoon na si Director Oh. Inapala ng lahat na isang lalaki si Director Oh, hindi inaasahan na isa siyang cool at magandang babae. Nang mapabalik sa kanyang katinuan, tinanong ni Do-hoon kung bakit siya nandito. Kalmadong sumagot si Director Oh, "Hindi mo ba ako tinawag?" Mukhang nalilito si Do-hoon. Sa sandaling iyon, dumating ang tunay na delivery. Agad na naparamdam si Director Oh na may mali. Itinapon niya ang mga bulaklak sa tabi at binalibag ng malakas ang pinto. Ang delivery boy ay isa palang assassin. Nagsimulang maglaban ang dalawa sa pasilyo. Sa loob ng apartment, sinimulang tanungin ng pamilya si Do-hoon. Inamin ni Yura na inimbitahan niya si Director Oh at sinabihan si Do-hoon na papasukin siya. Sa labas, inihagis ni Director Oh ang assassin sa elevator. Mahinahong tinakpan ang security camera at agad na tinapos ang laban sa loob ng elevator. Nang bumaba si Do-hoon at nagpaalam sa headquarters para linisin. Tapos na ang laban nang bumukas ang pinto ng elevator. Tinanong ni Do-hoon ang babae kung bakit nga dinala ang assassin dito. Sinabi ni Director Oh na siya ang mananagot at siya na ang bahala rito. Sa taas, nainis ang ama nang hindi sila bumalik at naghagis ng paa ng baboy at sumisigaw kay Do-hoon na umuwi. Naghanda rin si Director Oh na umakyat. Hindi pinansin ang anumang pantatangka na pigilan siya. Iginiit niyang harapin ang tusong asawa ni Do-hoon. Pagdating sa itaas, magiliw niyang dinati ang lahat. Ang kanyang pino, kulay berdeng aura ay kitang-kita. Nagdala pa siya ng mga regalo para sa pamilya. Awkward na pumalakpak si Yura at sa palang napagtanto ng lahat ang nangyayari. Sinimulan ng pamilya na punahin si Do-hoon dahil sa palaging pag-alis sa mga mahahalagang araw at dahil hindi rin siya napapunta sa ospital para sa operasyon ng kanyang ama. Nang makitang napapaligiran at inatake si Do-hoon, agad na ginamit ni Director Oh ang kanyang taktika sa pagluha at inapo ang lahat ng sisi sa kanyang sarili. Galit na galit si Yura pero dinaan na lamang sa pagtawa. Nang makitang umiiyak ang dilag, agad siyang inalo ng ama, sinasabing hindi rin madali ang maging superior. Kung kukunin ng anak niya ang pera, dapat nitong gawin ng maayos ang trabaho at dapat patuloy na magtrabaho ng mabuti. Tumango si Do-hoon bilang pagsang-ayon. Sa huli, lahat ay labis na naantig sa pagluha ni Director Oh. Walang duda na siya ang nanalo sa round na ito. Labis na naiinis si Yura. Pagkatapos ng ilang round ng inuman, tinawagan ni Do-hoon ang isang kasamahan para iuwi si Director Oh. Kung hindi siya aalis na yon, tuluyang masisira ang plano niyang gumawa ng sanggol para sa gabing iyon. Nang mag-uumpisa na ang mag-asawa, biglang pumasok ang kanilang anak na si Minso. Gusto sanang ibalik ni Do-hoon sa sarili nitong kwarto ngunit iginiit ni Minso na matulog kasama nila. Kasabay nito, agad na namatay ang spark sa pagitan ng mag-asawa. Kinabukasan, pagkatapos ihatid si Minso sa paaralan, sabik na nakipagkasundo si Do-hoon sa kanyang asawa para sa isang malaking laban sa gabing iyon. Pero nawalan na ng interes si Yura. Sinabing ayaw niyang maging parang takdang aralin o isang gawain ang pagiging malapit sa isa't isa. Gayunman ay balewala lang ito kay Do-hoon. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanasa na parang aso lang na nag-init. Pero paano naman ito hindi maintindihan ng ibang mga magulang sa paligid nila? Nag-push up pa siya sa publiko para sa pag-ibig. Napahiya si Yura kaya't tumango na lang ito bilang pagsang-ayon. Sa palang pumasok sa trabaho si Do-hoon, lubos na nasiyahan. Inayos pa niya ng maaga ang pagsundo ng kanyang kapatid kay Minso mula sa paaralan. Mabilis na sumapit ang gabi. Nagmadali si Do-hoon papunta sa cafe ni Yura at nadatnan niyang nagtatrabaho pa rin ito. Walang imik niyang tinulungan ng asawa na maging pake at iniuwi. Habang masigla niyang binubuhat si Yura papasok sa bahay, natigilan siya dahil lahat ng miyembro ng pamilya ay naroon. Lumabas na may problema sa tubig sa apartment ng kanilang ama. Sabi ni Ji-hoon, sira ang TV at kailangan nilang magpalipas ng oras at manood ng Korean National Football Team. Iginiit din ni Minso na sama-sama silang matulog sa sahig na yung gabi. Muli, nauwi sa wala ang planong paggawa ng sanggol. Dahil ayaw pa rin sumuko, nag-text si Do-hoon sa kanyang asawa, sinasabing napapag-book na siya ng kwarto sa hotel para sa susunod na gabi.
Pumayag na lamang si Yura. Kinabukasan, napatanggap si Do-hoon ng isang bagong misyon mula sa organisasyon. Dumating siya sa isang tennis court na madalas puntahan ng target at nagsimulang suriin ang angkop na lokasyon kung saan ang magandang pwesto. Sa wakas ay napili niya ang isang hotel at maginhawang inayos na ang mismong hotel na iyon. Ang lugar kung saan din sila magkikita ng kanyang asawa sa gabing iyon. Gamit ang binocular ay nakita niya ang target. Gumawa siya ng maliit na butas sa salamin. Inayos ang kanyang mahalagang armas. At tinutok sa target, kinalabit ang detilyo at madaling natapos ang misyon. Kasabay nito, maagang umalis si Yura sa trabaho at tumungo sa hotel na napagkasunduan nila. Hindi inaasahan. Nakita niya si Direktor O sa lobby. Agad na nagugat ang isang binhi ng hinala. Gusto niyang humakbang at humingi ng paliwanag. Ngunit nahuni na siya at nakita na lamang niya ang pagpasok ni Direktor O sa elevator. Samantala, nagkalat si Do-hoon ng mga talulot ng rosas sa buong silid. Nang tumunog ang doorbell, nasasabik siyang lumapit para buksan ito, ngunit nadatnan niya si Direktor O na nakatayo roon. Nang makita ang kanyang kasuotan, tinanong ni Direktor O kung makikipagkita ba siya sa kanyang asawa. Sumagot si Do-hoon na wala na siyang sapat na oras. Kapalabas lang ng isang agarang misyon ng organisasyon. Aalis ng bansa ang target sa loob ng 3 araw. At dapat itong patayin ni Do-hoon sa lalong madaling panahon. Ipinapakita ng impormasyon na ang lalaki ay sangkot sa cross-border human trafficking, partikular na ang mga menor de edad. Sa sandaling ito, dumating si Yura sa pinto ng silid. Sa halip na pumatok, tahimik niyang binuksan ito gamit ang keycard. Sa loob, narinig niya ang dalawa na nag-uusap ng masinsinan. Nagkagulo ang lahat at dali-daling sinubukan ni Do-hoon na magpaliwanag. Sinasabihan ng asawa na huwag magkamali ng pagkaintindi. Nang makitang namumuo ang mga luha sa mga mata ni Yura, hiniling niya kay Direktor O na magsalita rin. Ngunit sandaling natigilan si Direktor O, hindi alam kung anong kalokohan ang sasabihin para itago ang kanilang pagkapakilanlan. Hindi inaasahan. Unang nagsalita si Yura, inanyayahan si Direktor O na bumaba para uminom. Sa mesa, walang imik ang dalawa habang walang ngumpay na tumagay ng alak. Hanggang sa talagang hindi na makainom si Direktor O at tinanong kung gaano katagal ito magpapatuloy. Ipinaliwanag niya na sila ni Do-hoon ay magkatrabaho lamang. Hindi mapigilan ni Yura ang kanyang emosyon. Kinuha niya ang kanyang baso at ibinuhos ang laman nito kay Direktor O. Gusto sanang gumanti ni Direktor O ngunit pinigilan niya ang sarili. Tumagay muli si Yura at sa wakas ay sinabi kung ano ang bumabagabag sa kanyang puso. Nagpasya siyang ibigay si Do-hoon kay Direktor O ngunit hindi ito pinapayagang isama ang pamilya. Natawa si Direktor O sa mga sinabi ni Yura at nagpasya siyang asarin ito. Sinadya niyang sabihin na talagang kahanga-hanga si Do-hoon. Hindi naintindihan ni Yura ang ibig niyang sabihin. Ngunit mahinahong idinagdag ni Direktor O na hindi niya tipo si Do-hoon. Kalimitan, hihiramin lamang niya ito kung kinakailangan. Ang sinabi niyo ni Direktor O ay lumampas sa hangganan. Kaya naman ay nagalit si Yura at sinigawan siya. Humagalpak ng tawa si Direktor O at sa wakas ay ipinaliwanag ang katotohanan tungkol sa maraming taon nilang kooperasyon ni Do-hoon. Matapos ang kanyang taos-pusong paliwanag, sa wakas ay naayos na ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang babae. Samantala, balik sa silid ng hotel. Naiinip na si Do-hoon sa paghihintay na halos mabaliw na siya. Tinawagan niya ang kanyang asawa ngunit walang sumasagot. Pagkatapos ay tinawagan niya si Direktor O upang tanungin kung ano ang nangyayari. Mahinahon siyang sinermonan ni Direktor O. Sinabihan siyang pahalagahan niya si Yura. Ang isang asawang tulad niya ay hindi madaling makuha. Ang mga salitang iyon ay narinig ni Yura habang siya ay bumalik mula sa banyo. Tahimik siyang tumabi kay Direktor O. Napayuko at hindi nagtagal ay nakatulog. Kinabukasan, habang isinasagawa ang isang misyon, napatanggap si Do-hoon ng tawag mula kay Yura. Laking gulat niya nang magsalita ito ng mahinahon at mapang-akit na tono. Nagpapahiwatig na gusto niyang umuwi ang asawa ng maaga sa gabing iyon para uminom sila ng red wine. Agad na naintindihan ni Do-hoon ang ibig niyang sabihin. Pagkababa niya ng telepono, lumitaw ang target sa isang restaurant kasama ang ilang mga bata. Sinundan ni Do-hoon hanggang sa isang simbahan. Lumabas na ang target ay isang pari. Umupa si Do-hoon ng isang kwarto sa isang kalapit na hotel.
Kinuha ang kanyang armas, maingat na binuo ito, at tinutok sa target. Nang akmang kapalabitin na niya ang gatilyo, biglang lumitaw ang isang batang babae. Agad na itinigil ni Do-hoon ang operasyon. Ayaw niyang masaksihan ng isang bata ang isang madugong eksena. Pagkaalis ng batang babae, tinutok niya ulit ang rifle ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono. Ipinaalam sa kanya ni Direktor Oh na nagbago na ang plano, kaya naman nag-impake si Do-hoon at umalis. Hindi nagtagal, lumabas ang pari sa simbahan. Lumapit ang isang dayuhang lalaki na may hawak na baril. Pagkalapit niya ay agad na pinaputukan ang pari. Sa ibang lugar, nagmadali si Do-hoon upang panoorin sa entablado ang pagtatanghal ng kanyang anak na si Minso. Doon, hindi inaasahang nakita niya si John, ang isang dayuhang kaibigan na matagal na niyang hindi nakikita, at inimbitahan niya itong pumunta sa bahay nito bilang kanilang bisita. Nang sandaling iyon, tumawag si Direktor Oh at sinabing nakakuha ito ng litrato ng assassin na pumatay sa target. Nang makita ito ni Do-hoon ay natigilan siya sapagkat ang tinutukoy ay ang kanyang dayuhang kaibigan. Hindi siya makapaniwala na ang isang tao matagal na niyang kilala ay isa palang assassin. Hindi muna ibinunyag ni Do-hoon ang pagkapakilanlan ng kanyang kaibigan. Kinabukasan, natapos ni Direktor Oh ang paghahalongkat sa personal na impormasyon ng assassin at nag-ayos ng isang backup team upang arestuhin siya. Sa sandaling iyon, ang assassin ay nagmumuni-muni sa isang parke. Habang nakaupo siya, napatanggap siya ng tawag mula kay Do-hoon. Sinagot niya ito ngunit bago pa siya makapagsalita, isang bala ang tumagos sa kanyang leeg. Mula sa isang mataas na gusali sa di kalayuan, napapwesto ang isang babaeng sniper. Nabunyag na ang babaeng iyon ay ang asawa ni Do-hoon na si Yura. Sa unang tingin, tila isa siyang maamo at debotong ina. Sa patunayan, siya ay isang dating assassin na walang puso. Isang espesyal na bala ang tumapos sa buhay ng kaibigan ni Do-hoon. Pagkatapos, mahinahong pumunta si Yura sa supermarket upang bumili ng mga sangkap para sa hapunan. At maayos na bumalik sa kanyang tungkulin bilang isang may bahay. Lumalabas na noong bumisita si John sa kanilang tahanan, binigyan sila ng isang espesyal na lampara. Nang sindihan ang lampara, isang linya ng teksto ang lumitaw na nagpaalala kay Yura ng isang madilim na kabanata mula sa kanyang pagkabata. Nagkataon, napansin niya palaunan ang tato sa katawan ni John. Isang simbolo na pagmamay-ari ng warrior organization. Agad na nanlamig ang mga mata ni Yura. Nagpasya siyang patayin ang sinumang nagbabanta sa kanyang pamilya. Balik sa kasalukuyan, dumating si Direktor Oh upang suriin ang katawan ni John. Ang butas ng bala sa kanyang leeg ay ikinagulat niya. Ito ay gawa ng sandata ng isang top-tier assassin. Tinanong ni Do-hoon kung sino ang pumatay sa kanyang kaibigan, ngunit tumanggi si Direktor Oh na sabihin ito at inutusan siyang huwag makialam. Habang napatitig si Do-hoon sa leeg ng kaibigan, sinasabi ng kanyang isipan na ang pumatay ay isang tunay na eksperto. Kinontak niya ang Intelligence Division upang hingin ang buong file ni John, ngunit kinabukasan, hindi inaasahang nakatanggap siya ng impormasyon ng ibang tao. Dahil sa pagkalito, pumunta si Do-hoon sa headquarters upang tanungin ang tungkol dito. Sinasabi ng babaeng nagpadala na sumusunod lamang siya sa mga utos. Batid ni Do-hoon na si Direktor Oh ang nasa likod ng lahat ng ito. Ngunit bilang isang profesional na secret agent, pinili niyang ituon muna ang pansin sa pagkumpleto ng kanyang misyon. Pagkatapos ng ilang araw na pagmamatsyag, natuklasan niya na ang target na abogado ay sumasapay ng bus araw-araw at palaging bumababa sa huling hintuan. Nagsimulang maghanap si Do-hoon ng angkop na lokasyon kung saan ang magandang pwesto para sa target, at pagkatapos ay tinawagan si Yura. Sinabi sa asawa na may overtime siya sa trabaho at dapat siyang kumain ng hapunan nang wala ito. Nagkataon, may mga hindi pa naayos na bagay si Yura na dapat ayusin sa kanyang panig. Samantala, dumating si Direktor Oh sa hotel kung saan dating tumuloy si John. Ayon sa mga ulat ng intelligence, ang mga assassin mula sa organisasyon ng mga mandirigma ay laging may dalang backup na telepono. Ngunit kahit gaano pa kalalim ang paghahanap, hindi pa rin matagpuan ang teleponong iyon. Inutusan ni Direktor Oh ang kanyang pangkat na ibalik ang footage ng surveillance para masuri. Nang airplane nila ito, isang kahina-hinalang figura ang lumitaw. Lumabas na naunahan na sila ni Yura na kunin ang telepono. Natuklasan din ni Direktor Oh na ang safe ay pinakialaman.
Agad siyang naghinala na ito ay kagagawa ni Do-hoon kaya tinawagan si Yura. Sinabing gusto niyang pumunta roon para uminom ng tsaa. Sa sandaling ito, inaayos ni Do-hoon ang kanyang sniper rifle sa lokasyon kung saan niya isasagawa ang pagpatay sa target na abogado. Nang makita ang target ay agad siyang naghanda. Ngunit napansin siya ng abogado. Agad na kinalabit ni Do-hoon ang gatilyo. Nabasag ng bala ang salamin at tumama sa target. Ngunit lumapit si Do-hoon para pumpirmahin ang pagpatay at napagtanto na hindi ganoon kadali ang mga bagay. Biglang kumilos ang abogado at mahigpit na nakipagbuno kay Do-hoon. Bumunot ang abogado ng kutsilyo at sinaksak si Do-hoon sa tiyan, pagkatapos ay sinamantala ang pagkakataon para tumakas. Kasabay nito, dumating si Direktor Oh sa pintuan ni Yura. Nang bubuksan na ito ni Yura, biglang tumunog ang telepono ni John. Hindi na malayan ang panganib, sinagot ni Minso ang tawag at direktang tinawag ng taong tumatawag ang pangalan ni Yura. Nang matagal na buksan ang pinto ay naghinala si Direktor Oh. Sa sandaling ito ay nakatanggap siya ng balita na nabigo ang misyon ni Do-hoon kaya naman agad na nagmadaling pumunta sa kinaroroonan nito. Balik sa loob ng bahay. Mabilis na pinatay ni Yura ang lahat ng ilaw, hinawi ang mga kurtina, inayos ang mga kutsilyo sa bahay, at inihanda ang sarili para sa isang posibleng labanan. Nang hindi pa rin nakapauwi si Do-hoon, tinawagan niya ito ngunit walang sumasagot. Sa sandaling ito, ginagamot ni Direktor Oh ang sugat ni Do-hoon. Tinanong ni Do-hoon kung ano ang tunay na pagkapakilanlan ni John, ngunit iniwasan ni Direktor Oh ang tanong at sa halip ay nagtanong pabalik tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng target. Nang marinig niyang tinawag ni Do-hoon ang target na isang abogado, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Agad na naramdaman ni Do-hoon na may isang bagay na itinatago ang direktor. Sa sandaling ito ay napatanggap ng agarang abiso si Direktor Oh. Bago umalis, binalaan niya si Do-hoon na huwag makialam sa mga bagay na may kinalaman sa abogado o sa tattoo. Kinabukasan, palihim na pumasok si Do-hoon sa bahay ng abogado. Ningin sa kanyang kaalaman, ang abogado ay nagtatago na sa dilim. Pagdating ni Do-hoon sa underground parking lot ng kanyang apartment building, biglang may tumutok ng baril sa kanyang ulo. Pinilit siya ng abogado na bumalik sa sasakyan at tinanong kung nasaan ang safe. Napagtanto ni Do-hoon na ang safe ay may laman na napapahalagang bagay. Sinadya niyang ilihis ang atensyon ng abogado sa pamamagitan ng pag-uusap, pagkatapos ay mabilis na inatake at pinatahimik ito. Sa labasan, hinihintay si Do-hoon ng pamilya upang sama-samang ipagdiwang nila ang kaarawan ng kanilang ama. Hindi inaasahan, hindi sila pinansin at tuluyang nagmaneho palayo. Naiwan ang lahat na nakatayo roon habang nagtataka. Dinala ni Do-hoon ang abogado sa isang lugar para sa pantatanong. Pagkatapos pahirapan ng abogado, sa wakas ay napilitang ibunyag ang password ng safe. Sa loob, natagpuan ni Do-hoon ang isang hit list at sa kanyang pagkabigla, ang kliyente sa likod ng mga pagpatay ay si Direktor Oh mismo. Pagkatapos ay agad na kinumpronta ni Do-hoon si Direktor Oh. Sinusubukang alamin ang tungkol sa kanyang natuklasan, ngunit nanatiling maingat ang direktor. Bumalik si Do-hoon sa abogado pero natuklasan niya na ang lalaki ay tunuyang natahimik. Ang hindi alam ni Do-hoon ay si Direktor Oh ang nagutos ng pagpatay. Nang sinuri niya ang katawan ng abogado, wala siyang nakitang tato. Dahil sa wala na siyang magawa ay nagmadaling umalis si Do-hoon upang dumalo sa kaarawan ng kanyang ama. Sandaling nagdiwang ang pamilya. Pagkatapos ay hinatid na niya ang mga ito. Pagdating ni Do-hoon sa kanilang apartment building, napagtanto niyang naiwan niya ang kanyang telepono sa kotse kaya bumalik sa parking lot para kunin ito. Samantala, dinala ni Yura si Minso sa itaas. Sa may pintuan, may nakasalubong siyang hindi inaasahang bisita. Ang lalaki ay isang assassin na nagsanay sa parehong batch ni Yura sa loob ng organisasyon. Dating may gusto sa kanya ang lalaki, ngunit hindi ito pinalagpas ni Yura. Sa panahong iyon, sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa kapwa mapapaligtas ang isang tao. Ang peklat sa mukha ng lalaki ay kagagawan mismo ni Yura. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng elevator. Nakita ni Do-hoon ang lalaki at agad siyang kumilos bilang isang secret agent. Agad na sinunggaban ni Do-hoon si Jong-woo at binalibag sa pader habang tinatanong kung sino siya. Nag-aalala si Yura na baka mabunyag ang kanyang pagkapakilanlan kaya agad itong lumapit upang pigilan ang kanyang asawa at sinabing pinsan niya ito.
Nang ayaw pa ring bumitaw ni Doohoon, biglang sumigaw si Jong-woo, asawa ng assassin. Parehong natigilan sina Yura at Doohoon sa gulat, nang mapagpantaw ni Doohoon na mayroong hindi pagkapaunawaan. Agad niyang niyakap si Jong-woo, natawa na lamang ito at maghiliw na inimbitahan sa loob ng apartment bilang isang bisita. Mula sa itaas, tinitigan ni Yura si Jong-woo nang may masamang hangarin. Matapos makatulog ang kanyang mag-ama, tahimik siyang lumapit sa kwarto kung saan natulog si Jong-woo. Hawak ang panulat, binalaan ng lalaki na iwanan ang pamilya nito. Sinabi ni Jong-woo na hindi siya pumunta rito para manggulo. Hanggang sa makumpleto ni Yura ang misyong hindi natapos ni John bago ito mamatay, mananatiling ligtas ang pamilya niya. Nababalisa si Yura sa narinig. Kinaumagahan, napatanggap si Jong-woo ng tawag mula sa kanyang mga tauhan. Nang paalis na siya, nakita niya ang pamilya ni Doohoon na napatayo sa pintuan. Lumabas na naghanda sila ng seremonya ng pagsalubong para sa kanya, kumpleto sa isang masaganang almusal. Sinubuan pa nga ng matanda si Jong-woo. Napuno siya ng sigla ng pamilya. Nagsimula sila sa isang inumin habang napakross-arm para magbuklod, pagkatapos ay isinama siya sa paggawa ng kimchi. Hinilo palabas ni Ji-hoon si Jong-woo para bumili ng karne. Ngunit agad na nagpumilit si Yura na sumama sa kanila. Sa sandaling iyon, nasugatan sa kamay ang kasama nilang matandang babae. Walang nagawa si Yura kundi ang maiwan upang gamutin ang sugat. Matapos ang pagbili ng karne, napatanggap ng tawag si Ji-hoon at nagmadaling umalis, casual na ibinigay kay Jong-woo ang password ng pinto. Pagpasok ni Jong-woo, nadatnan niyang walang tao sa loob ng apartment. Inilagay niya ang karne sa refrigerator, nagsuot ng apron at guantes, at nagpatuloy sa paggawa ng kimchi. Muntik niyang mapalimutan kung bakit siya bumalik sa probinsya hanggang sa mapagpanto niyang siya ang malamat na hari ng mga assassin. Naisip niya na kung may makakita sa kanya ng ganito. Pagtatawanan siya hanggang sa mamatay. Pagsapit ng gabi, napauwi na si Yura sa bahay at nalaman niyang hindi pa napauwi ang kanyang mag-ama. Tumawag siya para magtanong. At nalaman na inutusan ni Doohoon si Jong-woo na sunduin si Minso sa paaralan. Nataranta si Yura at nagmadaling lumabas. Pagkalabas ay nakita niya si Jong-woo na dumating kasama si Minso. Pinatunog niya ang anak at pinatugtog ang isang lullaby para hindi ito magising sa anumang ingay. Pagkatapos ay kinuha ang isang screwdriver at naglakad patungo kay Jong-woo. Sa loob ng kwarto, napangiti si Jong-woo habang tinitingnan ng isang larawan na iginuhit ni Minso at ibinigay sa kanya bilang regalo. Biglang sumugod si Yura at umatake. Ngunit mapalipas ang mga taon bilang isang may bahay, hindi na siya kasing husay ni Jong-woo. Hinagisan siya ng isang business card at sinabihang patayin ang isang retiradong assassin na nagngangalang Butterfly. Dahil wala ng ibang pagpipilian. Pumayag si Yura alang-alang sa papapanan ng kanyang pamilya. Kasabay nito, natuklasan ni Doohoon ang pagkapakilanlan ni Butterfly at nalaman na si Director O ay sinanay ng Warrior Organization. Kasama si Butterfly bilang kanyang mentor. Para mapadali ang operasyon, nagbayad si Yura gamit ang sarili niyang pera para ipadala ang buong pamilya sa isang paglalakbay sa ibang bayan. Gayunpaman, kinailangan ni Doohoon na manatili para sa trabaho. Sinimulan ni Yura na subaybayan si Butterfly. Iginuhit ang kanyang pang-araw-araw na gawain at naghanap ng pinakamahusay na lugar para sa pagpatay. Nang gabing iyon, palihim siyang pumasok sa bahay ni Butterfly at ipinakita ang kanyang espesyal na bala. Nang makita ni Butterfly ang kakaibang simbolo na nakaukit dito, agad niyang nakilala si Yura bilang kanyang dating nasasapupan na si Agent 27. Sinabi sa kanya ni Yura na mamamatay siya bukas, maliban kung aalis siya sa gabing iyon. Ngunit tumanggi si Butterfly, ayaw niyang iwanan ang kanyang pamilya. Bilang isang ina ay labis na nayanig si Yura sa mga salitang iyon. Sa parehong gabi, hindi siya makatulog. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha ng kanyang asawa, natatakot na baka malaman ng kanyang pamilya ang katotohanan tungkol sa kung sino talaga siya. Maaga kinabukasan, sumapay si Butterfly sa kotse ni Director O at sinabing pumunta sa kanya si Agent 27. Natigilan si Director O, at agad na naalala ang malamig at walang awa na isang batang babae mula sa organisasyon. Maya-maya, napatayo si Butterfly sa labas ng isang paaralan. Pinapanood ang kanyang anak na babae na lumabas mula sa gate. Bigla na lang siyang bumulagta,
Isang bala ang tumama sa kanyang leeg. Mula sa malayo, gulat na pinagmasdan ni Do-hoon ang pangyayari dahil hindi siya ang nagpaputok. Agad niyang sinuri ang mga napapalibot na gusali para sa posibleng sniper. Hanggang sa nakita ang isang pamilyar na figura. Inayos ang kanyang scope at natigilan siya. Ito ang kanyang asawa na si Yura. Kasabay nito, napagtanto ni Yura na ang sniper na nagmamasid sa kanya ay tila ang asawa niya. Pareho silang napatitig at hindi makapaniwala. Agad na nagmadali si Yura, inimpake ang kanyang armas at mabilis na tumakas. Nagmadaling pinuntahan ni Do-hoon ang kabilang gusali. Desperado na pumpirmahin kung siya nga ba talaga ang bumaril. Pagdating niya doon ay wala na ang babae. Nasa kotse na ngayon ni Jong-woo si Yura, mabilis na lumayo mula sa lokasyon. Tumatawag ang kanyang asawa ngunit hindi siya nangahas na sagutin ito. Nang marating nila ang hideout ni Jong-woo, ibinunyag ng lalaki ang ilang mga larawan at isiniwalat ang katotohanan. Ang taong responsable sa pagpuksa sa mga bata noon ay si Direktor Oh. Natigilan si Yura sa narinig. Sa napalipas na panahon, ang Korea ay din ang bala ng mga dayuhang espiya. Bilang tugon, palihim na numikha ang gobyerno ng isang hunting organization. Dinudupot ang mga ulila mula sa buong bansa at isinailalim sila sa brutal at hindi mapataong pagsasanay. Ang mga nabibigo ay nililigpit. Araw-araw ay binubuo ng brainwashing at survival training. Kalaunan, nang mabuo ang isang bagong alyansa ng gobyerno, isang utos ang inilabas upang buwagin ang lihim na organisasyon. Ang mga miyembro nito ay tinugis at pinatay. Hindi natiis, palihim na hinayaan ni Direktor Oh sina Yura at Jong-woo na makatakas. Nang lumaki na, bumalik si Jong-woo para maghiganti. Kaya naman hinanap niya si Yura at sinabi rito na ang susunod na target ay si Direktor Oh. Bago umalis, inabutan niya ito ng ilang mga dokumento at sinabihan itong suriing mabuti ang tunay na pagkapakilanlan ng kanyang asawa. Samantala, sinuri ni Do-hoon ang anggulo ng pagbaril at naisip niya na hindi si Yura ang nagpaputok ng bala. Napagtanto niya na ang tunay na assassin ay nakapwesto sa ibang lugar. Sa sandaling iyon, napatanggap siya ng mensahe mula sa headquarters. Nalaman niya na kabilang sa assassination list si Jong-woo. Sa kabilang banda, nag-alangan si Yura kung bubuksan ba ang file tungkol kay Do-hoon. Sa bandang huli ay hindi na niya napigilan at binuksan niya ang folder. Sa wakas ay nalaman niya ang katotohanan. Ang kanyang asawa ay isang secret agent na nagtatrabaho para sa isang organisasyon ng gobyerno. Pag-uwi ni Do-hoon sa bahay gaya ng dati ay nakita si Yura na mahinahong nagluluto. Na parang walang nangyari. Sa sandaling panahon, hindi alam ng mag-asawa kung paano haharapin ang isa't isa. Maging ang kanilang anak na babae ay naparamdam ng kakaiba sa pagitan ng kanyang mga magulang. Kinabukasan, nalaman ni Do-hoon na si Yura ay dumalo sa isang kaganapan na tila may kaugnayan kay Direktor Oh. Bago umalis, sinabi ni Yura kay Direktor Oh na alam na niya na nagtatrabaho si Do-hoon para sa bansa. Pagkatapos ay nagiwan ng isang misteryosong pahayag. Naguluhan si Direktor Oh at bigla niyang naalala ang batang babae mula sa napalipas na mga taon at sa wakas ay napagtanto niyang si Yura ang napatapas na Agent 27 na kanyang iniligtas. Iniisip niya kung sasabihin ba niya ang totoo kay Do-hoon. Sa ibang lugar, napatanggap si Jong-woo ng mensahe mula sa isang batang babae na minsan niyang pinotektahan. Kahit na ang hari ng mga assassin ay hindi mapigilang matuwa. Sa parehong araw ay tumawag si Ji-hoon kay Do-hoon dahil nawawala si Min-so at nagkataon na di pa napauwi si Yura. Sinuri ni Do-hoon ang CCTV at nakitang kasama ni Jong-woo si Min-so. Nabunyag na nag-text si Jong-woo kay Yura para patayin si Direktor Oh kung gusto niyang mabawi ang anak na si Min-so. Kalaunan, natunton ni Do-hoon ang lokasyon ng telepono ni Jong-woo sa pamamagitan ng headquarters. Naghiwalay sila ni Yura upang maghanap. Sa sandaling iyon, si Jong-woo ay nasa hardin ng isang bilya kasama si Min-so, nagpapainit sa tabi ng apoy. May nakita siyang mensahe mula kay Yura sa kanyang telepono at inakala na isa na naman itong utos na may kaugnayan sa katapatan ng pamilya. Di nagtagal, natanggap niya muli ang parehong mensahe. Doon niya lang napagtanto na hindi na unawaan ni Yura ang totoong nangyari sa nakalipas. Pinaniniwalaan ni Yura na si Jong-woo ang pumatay sa mag-asawang umampun sa kanya. Sa patunayan, nang dumating si Jong-woo sa lugar ng pagpatay noon, nadatnan niyang patay na ang mga ito.
Napansin din ni Jongwoo ang isang kislap ng anino sa sulok ngunit hindi niya ito hinabol. Sa paibuturan niya, ayaw niyang matagpuan si Yura ng organisasyon. Balik sa kasalukuyan, sinabi ni Minso na gusto niya ng pritong manok. Sinabihan ni Jongwoo ang bata na manatili at huwag tumakbo habang aalis ito para bumili ng pagkain saglit. Sa sandaling iyon, napansin ni Yura ang isang bilya na may mga ilaw. Pumasok siya sa loob at natagpuan ang backpack ng kanyang anak. Pagtingin niya sa bintana, nakita niya si Minso na mag-isa sa hardin. Agad niyang pinuntahan ang anak at niyakap ito ng mahigpit. Akala ni Minso ay dinala ni Jongwoo ang kanyang ina at masayang sinabi na nag-enjoy ito sa paglalaro ngayon. Agad na tinawagan ni Yura si Do-hoon at sinabing natagpuan na niya ang kanilang anak. Di nagtagal, bumalik si Jongwoo na may dalang kahon na puno ng pagkain. Pero nagtapa siya nang makitang wala roon si Minso. Sinundan ni Jongwoo ang direksyon at di nagtagal ay nakita niya sina Yura at Minso sa di kalayuan. Habang nakatingin sa dala niyang pagkain na hindi niya naibigay kay Minso. Biglang sumulpot si Do-hoon at sinuntok siya ng malakas. Binalaan siya na huwag nang lumapit muli sa pamilya niya. Nang paalis na si Do-hoon ay pinigilan ni Jongwoo at mahinahong nagtanong. Kasama rin ba sa pamilya mo si number 27? Ipinapalagay niyang hindi pa alam ni Do-hoon ang tunay na pagkapakilanlan ni Yura. Ngunit napaisip siya kung bakit tila hindi man lang ito ikinabigla ni Do-hoon. Pagkatapos ay dinala ni Do-hoon si Minso upang manatili kasama ang nakababatang kapatid niya na si Ji-hoon. Napakaraming tanong na hindi pa nasasagot sa pagitan ng mag-asawa. Pag-uwi ng mag-asawa, agad nilang naramdaman na tila may mali. Maingat na binuksan ni Do-hoon ang pinto. At tama nga ang kanilang hinala. Dalawang asasin ang biglang lumabas. Nagtulungan ang mag-asawa para labanan ang mga ito at walang kahirap-hirap nilang dinaig ang dalawang asasin. Agad na sinigurado ni Do-hoon na hindi nasaktan si Yura. Biglang tumunog ang doorbell at lumabas na ang ama ni Do-hoon pala iyon. Dahil sa takot, dali-dali nilang nilinis ang lugar. Nang marinig nila ang pagpindot ng ama sa password, isinara ni Yura ang pinto ng partisyon at nagkunwaring sira ito para may oras si Do-hoon na linisin ang kalat. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto. Pumasok ang ama ni Do-hoon at nakita ang bahay na magulo. Nilagyan ni Do-hoon ng tape ang mga walang malay na asasin at palihim na tinawagan ang headquarters para ayusin ang paglilinis. Sa sala, inakala ng ama na nag-away ang mag-asawa. Naghanap ng paliwanag si Do-hoon ngunit wala siyang makitang napapakumbinsi. Agad siyang pinagtakpan ni Yura. Sinasabing natuto si Do-hoon mula sa kanyang ama kung paano itago ang mga private savings. Tila napahiya ang matanda. Sinamantala ni Do-hoon ang pagkakataon. Naglabas siya ng rice wine at nilasing ang kanyang ama. Saka lamang nila nailabas ang mga assassin. Kinabukasan, nagising si Do-hoon at napansin na wala na si Yura. Nag-iwan ito ng mensahe na nagsasabing babalik siya kapag naayos na niya ang isang bagay. Nakipagkita si Yura kay Jongwoo na may dalang baril, ngunit sa halip na patayin ito. Iginiit niya kung sino ang tunay na utak. Sa sandaling iyon, napatanggap si Jongwoo ng bagong utos, patayin si Direktor Oh. Sa itinalagang lokasyon, lumitaw ang ministro ng National Intelligence Service at si Direktor Oh. Lumipat si Yura sa ibang gusali at pinatay ang nakapwestong sniper. Sumenyas ang ministro gamit ang kanyang kanang kamay at kumalingaw-ngaw ang isang putok ng baril, ngunit hindi nasaktan si Direktor Oh. Nang sinuri ni Yura ang lugar, napagtanto niyang nabaril si Jongho. Sumenyas muli ang ministro gamit ang kaliwang kamay ngunit ligtas pa rin si Direktor Oh. Biglang nandilim ang mukha ng ministro. Lumabas na maagang napatay kanina ni Yura ang tunay na sniper. Galit na galit ang ministro. Agad na inilabas ang kanyang baril at walang humpay na pinaputukan si Direktor Oh. Agad na gumanti si Yura, ngunit napatakas ang ministro. Mabuti na lang at napasuot si Direktor Oh ng bulletproof vest kaya napaligtas siya na may tama lamang sa braso. Sinamahan ni Yura si Direktor Oh pauwi at ginamot ang sugat nito. Sa ibang lugar, inaalagaan ni Jongwoo ang sugat niya nang biglang lumitaw ang doktor. Agad niyang napagtanto na pinabayaan na siya ng organisasyon. Nang babarilin na sana siya ng doktor, dumating si Do-hoon at iniligtas siya. Binaril ang doktor at agad na lumapit para hampasin ito sa mukha. Binalaan ni Jongwoo si Do-hoon na nasa panganib si Yura dahil si Yura mismo ang huling target ng alyansa. Mabilis na nagmaneho si Do-hoon upang iligtas ang kanyang asawa.
Mag-isang sinugod ni Yura ang headquarters ng alyansa. Determinadong lipunin ang bawat assassin upang protektahan ang kanyang pamilya. Sa kalagitnaan ng laban, napagtanto niyang kaharap niya ang mga kasamahan ni Duhon. Bago pa nila maayos ang sitwasyon, isa pang armadong grupo ang biglang sumugod at nagpaputok. Dahil sa dami ng kalaban ay halos matatalo na sila hanggang sa dumating si Duhon. Magkasama nilang nalipol ang grupo ng mga umaatake. Kinabukasan, kinumpronta ni Duhon si Direktor O at nalaman na ang pananambang kahapon ay pinlano ng ministro. Determinadong wakasan ito mismo, naghanda siyang kumilos. Sa ibang lugar, lihim na pumunta si Jongwoo sa paaralan ni Minso. Nais niya itong makita ng isang beses lang bago umalis dahil napalapit na rin ito sa bata. Agad siyang napansin ni Minso. Nakita ni Yura ang kaganapan pero hinayaan niya lang sila. Sa tulong ni Minso, tuluyan ng nalinaw ni Jongwoo at Yura ang hindi pagkapaunawaan ilang taon na ang napalilipas. Kalaunan ay nalaman ni Duhon na kinansela ng ministro ang lahat ng kanyang public appearance. Sa madaling salita ay nagtago na ito. Sa proteksyon ng mga makapangyarihang tao, naipuslit siya palabas sa pamamagitan ng isang lihim na ruta patungong Thailand. Sinubukan ni Duhon na pigilan ito sa daungan, ngunit may biglang humarang kay Duhon. Isa lamang ito sa mga tauhan ng ministro na nagbanta sa kanya na huwag makialam gamit ang mga larawan ng kanyang pamilya. Walang magawa si Duhon kundi hayaan na lamang ito. Nang matapos na ang lahat, nagbitiw si Duhon at inilaan ang kanyang buong panahon sa kanyang pamilya. Nagpulungan sila ni Yura para makapagbukas ng isang kafe. Bumisita din sila sa Thailand upang magbigay-pugay sa mga umampon kay Yura. Nang gabing iyon, umupo sila sa isang restaurant kung saan sila unang nagkakilala. Binalikan ang tamis ng kanilang unang pag-ibig. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusupat sa pakikipaglaban, kundi sa pagprotekta sa pamilya, pagtitiwala sa isa't isa, at pagharap sa madilim na nakaraan upang makapagsimula ng bagong buhay. Kung nakarating ka sa dulo, huwag kalimutang i-like ang video, mag-iwan ng magandang komento, at kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na ang subscribe button upang mapanood ang lahat ng susunod na mga recap. Magkita tayo sa susunod.